Kaya lang, please take note, pag nag-focus rin kayo, meron kaming tinatawag na focus mode. AF and MF sa lens. Ang AF, autofocus. Ang MF, manual focus. Ngayon, pag naka-AF, hindi mo pwedeng galawin ng focus ring. Bakit? Kasi naka-autofocus. Pag ginalaw-galaw mo yung masisira yung autofocus mo. Saka mo lang gagalawin ang manual focus kung nag-out of focus sa subject mo. Like for example, sinashot ko siya malapit sa kanya. Extreme close-up. No? O medyo madilim dito. No? Kailangan kong galawin ang manual focus. Bakit? Kasi ayaw niya ma-focus sa mata niya. Di ba? Hindi ko ma-focus sa mata niya kasi bakit? Masyadong malapit. Kahit anong focus ko sa kanya, kahit anong focus ko, ayaw mag-focus sa kanya. Kasi masyadong malapit. Anong gagawin natin? Adjust ang manual focus. Saka mo gagalawin yung focus ring. Ang madalas, ginagamit namin talaga madalas ang autofocus niyan. Lalo na pag mga group na yun, nakafocus na kami. Pero kung halimbawa, malapitan na at ayaw mag-focus, ano gagawin mo? Manual mo. Manual focus tayo. Magkaiba ang manual focus sa sa manual ng ng exposure dial. M pang exposure dial. MF para sa manual focus ng lens. Yan ang pinagkaiba. Okay, ayun yan, ito para sa body. Ito para sa lens. M para sa body, MF para sa lens. Okay, sa lens to yan. Yan yung dalawang pinagkaiba ng dalawang yan. So, iba-iba kasi ang focus sa Canon, Nikon, Sony, and Fuji. So, pre-predict niya kasi kung anong focus na gagamitin mo. Meron kaming manual selection, single point, flexible spot, or single AF natin. So, kung titignan ninyo, dito yan sa baba. So, pag sa akin, pag sa Canon, di ba nasabi ko nga sa inyo, ang subject natin nandito si babae, focus sa kanya, blurred sa lalaki. So, ang ginagawa ko, fino-focus ko dito, dinadala ko yung focus ng manual focus dito sa lalaki, ay sa babae. Blurred itong lalaki. Pag nandito yung babae, focus, ay yung lalaki dito, focus sa kanya, di ba? 2 shots. Saan mo focus? Sa lalaki. Saan ko dadalhin itong manual selection? Sa lalaki. Blurred yung babae. Ganun siya. So, alam niyo dapat ang story. So, ang story, auto selection, pack, kuha ko, medium o full shot, medium shot o full shot, kuha ko siya. Then, lalapit ako, kukuhaan ako sila dito, over the shoulder shots, focus sa lalaki, lipat ako sa kabila, focus sa babae. O, saan mo isa-set? Dito. Sa set mo dito. Ito, gamitin mo to as a whole. Di ba? Alam niyo na, single point yan depende. Depende mo kung saan mo i-focus yan. Yun na, nakikita niyo yung zone. Now, single shoot, kung nag-shoot single shot lang ako, baka tayo post lang, single shot lang. Pagtatakbo na yung subject ko, eto. Hindi ko ginagamit ng mga medium at saka small sa burst shot saka single shot. Kasi low quality yung shots na yan. Eto, timers. 2 seconds and 10 seconds. Kung gusto mong i-tripod siya at walang kang magpipicture sa'yo, i-tripod mo. Lalo na pag mag-long exposure kami ang light trail, naka-tripod kami. Pag nag-i-street photography kami, yan ang mga kailangan mo iset. Pag pa-picture-picture post lang, single shot lang, hindi burst shot. Pero kung tatakbo yung subject mo, high speed. Dito tayo sa burst shot natin, na? Tapos naka-single shot ka. Tumakbo yung subject mo. Bakit pa isa? Tumakbo. Isa lang na picture mo, pagod na. Kung yung couple mo, 56 years old, saka 60 years old. Pinatakbo mo sila ng ganyan. Ay sir, ulit pa tayo ulit. Pagod na kami. Pero ako pag yung lalaki, yung couple hindi maganda yung sa akin, approach sa akin. Anong ginagawa ko? Pinapagod ko sila. Sabihin,
napakilala ka bilang sa photographer professional ka naman. Okay, hello ma'am. Good morning po. My name is Jal, your official photographer sa araw na to. Papakilala ka, i-introduce mo sarili mo. Tapos yung bungot sa akin ng lalaki, hindi maganda. Nasa isip ko na ako. Takbuhan tayo. Bawi-bawi lang. So yun lang naman ang inaano ko. Charge experience. Experience namin, sinashare namin sa Okay. Sa single shooting, so tandaan ninyo, ito ang tinatawag nating metering. Sa metering kasi natin, iba-ibang ini-evaluate na light yan. Gaya na ito, ang scene na to, scene ko, tinitignan nyo ako dito, paano i-introduce nyo muna, paano mo i-evaluate yung light natin. Okay? Una, evaluative yan. Combination ng tatlong to, spot, partial, at center weighted. Unang settings namin yan. Kung gusto mong safe ka lagi sa settings mo, dito ka na sa evaluative at saka matrix sa Nikon. Bakit? Kasi siya nang bahala mag-center at spot metering. Pero kung halimbawa mga ring shots, dito ka. Center weighted pag mga portraits, eto na. Kung gusto mo ng sentro at di mo na ginagalaw ang camera mo, dito ka na sa matrix at evaluative. Kasi siya nang bahala mag-a-adjust ng meter o scene ng light sa'yo. Anong unang set? Metering mode. Unahin nyo kaagad yan. Para siya mag-i-evaluate ng light para sa iyo. Ang camera ginawa sa light. Hindi siya kinuha as pag kinuha ng kita, kulay mo yan, kaagad hindi. Light yan. Tapos may tinatawag kaming binary code. Kino-convert lang ni body yung pinicturean ng light para sa iyo. Kaya nagiging kulay. Nasa math na tayo susunod. Hindi. Ano yun? Yung? Reaction. Kasi, syempre, ngayon na palang alam yan eh. So, yun yung mga metering modes natin. Ito yung ISO. Okay. Sa ISO, sabi ko nga sa inyo, kailangan para sa inyo. Kasi pag inoto mo yan, automatic nandito tayo sa loob nito. Papalo yan ng 2,000 to 3,000 ISO. Pag naka-automatic yan. Ang problema, yung picture mo, pag sinungin mo, patik-patik. Grainy yung shot mo. Yan ang sacrifice na, Yes, yung parang old. Yung parang old. Dating may batik-batik yung film dati. Yun. Ganun na ganun talaga. So, sa white balance, ito yung sinasabi namin sa inyo, may mga temperature. We have here the sunny or daylight. Shady. Nasa shade yun, nasa lalim. Cloudy. Ito. Sunny? Fluorescent. Tungsten. Ano to? Flash. Ito. Custom. May ginagamit ako bilang sa photographer, hindi ako nagsiset sa mga Kelvin. Ito, para accurate, may lens cap na kinakabit ako sa may ko. Pag nilagay ko dito, alam ko na yung mismong white balance ko. Sineset ko lang, yun na yun talaga yung white balance ko. Pero pag gusto kong i-adjust, alam ko yung Kelvin ko o temperature ko. So, 5,200 is sunny. Kung pagkakaralan nyo yan, pag sunny, ito, or daylight, ang equivalent niyan, 5,200 to 5,500. Yung Kelvin yan. Kaya lang, ang tawag namin sa part na to, preset. Naka-preset yan. So, sir, kahit na sa night time ka mag-shot, tapos i-ano mo sa 5,200, isi-set mo siya doon. Pag night, hindi. Kailangan alam mo yung mismong lighting situation mo doon. So, what should we do? Depende. Anong kulay dito madalas? Nakikita mong kulay? Anong strong? Light, Tungsten, yellow. Pag nakita mong puti, fluorescent. yung bag. Fluorescent. Pag parang alam mo kung nasa labas ka, cloudy. Di set mo yung totoo cloudy. Pag nakita mo maaraw sa labas, ano yung set mo? Sunny. Sunny, daylight o sunny. Paano kung nasa ilalim ka ng ng ulok? Shady. Ayun. Nasa shade ka. Alam na? Ay,
i-edit para sa inyo, papakita namin yung workflow. Kaya lang, siguro ilang minuto na lang tayo dito. Ilang minuto, hindi kakayanin, sa totoo lang, hindi kakayanin 3 oras ng buong course ang photography. Yeah. Pag pinag-aralan mo talaga. Nakapress ka na doon sa shutter button, eto sa may P, pero unlimited yun, walang limit. Hindi yung titigil, nagre-record lang yung nagre-record para sa'yo ng pictures na pumapasok sa light. Kasi may mga shots kami, ang tawag namin dito, light trail, matututunan yan sa day 4, ito po. Pakita ko lang sa inyo, day 4 ba yan? Day 3. Day 3, create yung picture. Nakaset ng 5.6 to f8 yan. Okay, pictorial tayo dito. Okay, syempre, nasa harapan siya, nasa likod yun, nasa likod yun. Eh kung isa lang F, ginamit mo, gusto mo blurred, opening, malaking opening, ang mangyayari dito, yung nasa pinakaharapan, focus siya, yung nasa likod, blurred sila. Di ba? Yes. So, F8. Oh, mag-F8 ka na, sure ka na doon. Mag-F8 ka na doon. Isa sa mga safe na zone namin. Okay, dahil mo na